Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood natin na paksa ay tungkol sa karamdaman ng tao. Kung ang sakit ay bunga ng kasalanan, ano ang gamot? Kung ang sakit ay bunga ng pagpapagal kay Kristo, ano ang gamot? Kung ang sakit ay wala ng gamot, ano ang gamot? Atin ng panoorin. Ang atin pong nililiwanag dito, kapatid na Luz, ay tungkol po sa karamdaman. Kung ang sakit po ba yung, doon po tayo nag-umpisa kung yung panggagamot, pag-inom ng gamot ay masama. Ang iniwanan po nating tanong, kung ang sakit ay bunga ng kasalanan, ano ang gamot? Kung ito naman ay bunga ng pagpapagal kay Kristo, ano naman ang gamot? At kung ang sakit ay wala ng gamot, ano po ang gamot? unahin po natin yung kung ang sakit ay bunga ng kasalanan, ano ang gamot? Kasi meron hong makakanya-kanyang gamot yan sa Biblia. Yung sakit na bunga ng kasalanan, meron hong gamot doon. Hindi mo pwedeng ipanggamot doon sa sakit na bunga ng kasalanan, yung medisina. No. Meron hong gamot. Umpisahan na po natin. Kung ang sakit bunga ng kasalanan, ano ang gamot? Kasi yun mga mangaral ngayon, isa lang ang gamot. Cast out. Papatungan ng kamay. In the name of Jesus, cast out. Sabi naman na isa, gagaling. Jesus help me. Yan ang mga pakulo ngayon sa ating panahon. Hindi naman nila tinuturo sa mga tao kung ano ang mga konsekwensya ng bagay na ito. At saan nahahati-hati ang mga sakit na ito, ano ang kanilang real cause, at ano ang real nature of diseases, at ano ang mga karapat-dapat na lapat na lunas sa karamdamang ito. Umpisahan natin sa karamdamang bunga ng kasalanan. Sa Santiago po, mayroong ganitong pangusap ang apostol ng ating Panginoong Jesus. Sa 5, ganito sinasabi. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya. Napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Ayan. Meron ng sakit na bunga ng kasalanan eh. Kaya pag ang sakit, bunga ng kasalanan, ang sabi ng Biblia, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ang matatanda sa iglesia. Mapapansin nyo, hindi po literal ito eh. Itong sinasabi ni Santiago. Papaanong hindi literal na sakit ng katawan ng tao ito? Parang may mali yata. Kaya nga ang sabi, at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Ibig sabihin, package ito sa pagpapagaling ng Panginoon. Kapag pinagaling ng Panginoon ang sakit, kasama roon ang pagpapatawad ng kasalanan kung nagkasala. Bakit? Ang ipatatawag matatanda sa iglesia eh. Hindi doktor eh. Dapat consider din natin ang panahon. Panahon yan ng mga apostol at panahon ng mga himala. Kapag may sakit sa kanila, talagang mga elders ang pinatatawag. Una, binigyan ng kapangyarihan ni Jesus ang mga apostol.
At hindi lang yan. Nababasa natin na naghalal rin ang Panginoon ng 70 na magpagaling ng mga sakit. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 70 pa at sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako na kanyang paroroonan. Kaya maraming elders sa panahon ng mga apostol bago umakyat si Jesus sa langit. Nagkaroon ng 500 kaanib sa iglesia na may nabigyan ng mga kaloob na magpagaling ng mga sakit. Di ba? There are times when you are sick and you call for a doctor. Di ba? Mother, I am sick. Call a doctor very quick. Talaga namang pagka may sakit, ang tinatawag doktor eh. Sa natural na kaalaman ng tao. Pero sa puntong ito, ang nagsasalita ay kinasihang alagad ng ating Panginoon, ang sinasabi kinasihan ng Diyos. Ang sabi ron, may sakit ba ang sino man sa inyo? Sabi sa mga Kristiyano. Ipatawag ang matanda sa iglesia at ipanalangin siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at ipatatawad siya sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Therefore, meron talaga sakit bunga ng kasalanan, pero ito ang treatment. Unang-una, the first step is to call for an elder of the church. Tanungin natin ang Biblia, sino ba yung mga ikinukonsider na elders o matatanda sa iglesia? Na pag ang sakit mo'y ganito, dapat sila ang una mong tatawagin. Sino po yung mga elders o matatanda sa iglesia? Pakinggan nyo sa 5 ng unang Pedro, ganito naman ang sinasabi. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhati ang ihahayag. Sabi niya, sa matatanda ay umaaral ako. Sino yung matatandang inaaralan ni Pedro rito? Tuloy ang basa. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, na hindi naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo. Kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Ayon. Ang sabi doon sa matatanda, pangalagaan ninyo ang kawang ipinagtagubilin sa inyo. Huwag kayong gagamit ng pagpupuno na sapilitan, kundi ng mahandang pag-iisip. Therefore, sa matulin sabi, ang tinutukoy pong matatanda sa iglesia, yung mga pastor, yung mga mangangaral, yung mga nangangasiwa, yung mayroong mga tungkulin ng pangangalaga sa mga kapatid. Ang sabi, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Therefore, sila yung mga namumuno. Yun ang tinatawag na matatanda sa iglesia. Talaga bang meron nun sa iglesia kinukonsider na mga matatanda? Pakinggan nyo sa unang Timoteo, ganito naman ang sinasabi sa 5. Pakinggan nyo po. Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong maliban sa 2 o 3 saksi. Ang mga matanda na nagsisipamahal Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan. Lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Ayon. Ang tinutukoy na matatanda, yung nagpapagal sa salita at pagtuturo. Yun ang mga preachers.
ministers, mga mangaral, umaaktong mga pastor, taga-akay ng kapatid. Pagka may sakit ang sino man sa inyo, sabi ni Santiago, ipatawag yung matatanda sa iglesia. Pagkatapos, pananalangin siya at papahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ayan, diyan na ngayon pumasok ang problema. Bakit? Nung mabasa ito ng mga relihiyon, kaya pag may sakit ka sa amin, pinapahira namin ng langis. Yun nga, kung magpahid pa eh. Nakita ko yun sa San Fernando nun eh. En el nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, en el nomine Patri. Ha? Meron siyang daladalang kapirasong yung stainless na lalagyan. Kukuha siya doon sa may bulak, may langis. Langis na nyog. Eh sabi rin sa binasa natin, pag pinahiran ng langis, ibabangon ng Diyos. Patatawarin pa kasalanan. Aba, yung nakita kong pinahiran sa guwagwa, si Apong Bito, nanigas, patay. Natuluyan. En el nomine Patri et Filii, en el nomine Patri. Di ba? Pinapahiran langis. Kasi, kung nakabasa kasi ng langis, kumuha ba naman ng langis daing langis na yan. Pag mataba-taba ka lang, naglalangis-langis ka. Di ba? Pag oily ang skin mong kagaya ko, naglalangis O anong langis? Tanungin mo sa Diyos. Ang Diyos ang nagsabi sa pamamagitan ng mga alagad, Panginoon, anong langis yun? Nakita natin sino yung matatanda, yun ang mga preachers, mga mangaral. Sila ang tatawagin kung merong may sakit. Anong gagawin nila? Papahira ng langis sa pangalan ng Panginoon at ipananalangin. Tanungin natin, ano langis? Ang nangyayari kasi sa paliwanag ni Brad Eli ay umaalis siya roon sa talata. Lulundag siya sa ibang talata. Sa Biblia merong pagpapahid ng langis na ginagawa ng mga alagad para magpagaling ng mga may sakit. At nangagpalabas ng maraming demonyo at nangagpahid ng langis sa maraming may sakit at pinagaling sila. Ayan. Anong langis yung ipapahid? Ang nangyari, nakabasa ng pahiran ng langis, kumuha nga ng langis. Langis ng nyog. Merong kumuha, langis ng ulibo. Merong kumuha naman, langis no vegetable oil. Ha? Buti hindi kinuha grasa o kaya yung panlagay sa makina ng sasakyan. Langis din yun di ba? Tumaas ang presyo ng langis. Anong langis? Yung crude oil. Di ba ganon, mga kapatid? Kaya, diyan nagkakadiferensya mga relihiyon Pag nakabasang, kumain kayo ng tinapay, kumuha ng tinapay sa bakery. Hindi mo na tinanong si Kristo, kakainin tinapay, saan manggagaling, Panginoon, yung tinapay na kakainin namin? O di basahin natin kung saan manggagaling yung tinapay para makita nyo yung kagaguhan ng mga pastor. Pakinggan nyo. Ito ang tinapay na bumababa. Ang kakainin mo, tinapay na galing sa langit. Kasi, kung pareho rin naman ang kakainin mo, yung galing sa bakery, pareho ka rin ng ibang tao. Magnanakaw, pusin, kumakain din ng tinapay yun di ba? Maging cracker yan, o maging pandesal yan, lahat ng klaseng tao, pati masasama, kumakain yan. Nung sabihin ni Kristo yung mga alagad niya, kainin yung tinapay, anong tinapay yung kakainin? May kinuha mo rin yung kinakain ng mga pusin at ng mga magnanakaw. Tatanungin mo, siya nagsabi, kumain tinapay, anong tinapay? Diyos. Siya may sabi, pahiran ng langis, anong langis? Libre na ho ba ako kahit anong langis ang gusto kong ipahid? Pwede na ho ba yun? Ganun ba? Di tanong mo sa Diyos. Hindi naman pwedeng kulang ang Biblia, Sabi, pag may sakit, pahiran ng langis. Patawag yung matanda. Alam na natin ng kahulugan ng matanda sa iglesia, ay mangangaral di ba? Tapos, papahira ka ng langis, ipananalangin ka, babangon ka ngayon, ibabangon ka ng Diyos. Patatawarin ang kasalanan mo. Ano yun? Anong langis yun? Payag kayo, pag-aralan natin, pati langis. Ganun ho kami kung mag-aral sa Biblia. Walang puntong kulang. Kaya nga yung mga nag-aaral na naghahanap ng katotohanan sabi sa akin Alam mo, brother, matagal na akong naghahanap ng katotohanan.
Marami na akong napakinggan, ikaw lang ang nagustuhan kong kumpleto, sabi niya kung magpaliwanag. Sabi nung kapatid. Bakit? Kasi kumpleto naman ang Biblia, hindi naman kulang ang Biblia. Hahanapin mo lang. 34:16, pakinggan niyo ang sabi kay Isaias. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Nakita nyo, wala namang kulang ang Biblia, sasaliksikin mo lang eh. Nakabasa ka, matanda. Tanungin mo ano yung matanda. Baka mamaya nakita mo, tawagin na matatanda, tumawag ka ng huklubang ulyanin na. Ano? At yung bang nagtatain na rin sa salawal na parang baby, yun ang tatawagin mo. Meron sinasabi matanda, tatawagin pag merong may sakit. O edit, hanapin mo, Diyos, ano po yung matandang tatawagin ko? Di sasagot ng Diyos. Ngayon, may matanda na, kailangan pahirad ng langis. Tanungin natin, ano naman po langis ang ipapahid sa akin? Baby oil? O cooking oil? O grease oil? Anong oil? Yan. Di tanungin din natin sa Biblia, walang kulang sabi ng Biblia eh. Payag ho kayo, sa Biblia rin manggagaling yung langis? Hindi ho ba? Kaya nga tayo narito, ang ating batayan, Biblia, hindi naman ako eh. Kung ako lang, ba't nyo ako pupuntahan? Ano mapapala nyo sa akin? Wala naman akong pera, wala naman akong mataas na pinag-aralan. O ano mapapala nyo sa akin? Pero ang mapapala sa akin ng tao, kung lalapit, yung masasabi ko sa kanila, hindi pa nila maririnig kahit kanginong matatanda ng pare. Yun lang naman ang naipagmamalaki ko sa buhay, na ako'y mapalad na binigyan ng Diyos ng kaalamang wala sa iba pagdating sa Biblia. Pero sa pagiging doktor, wala akong malay doon. Abogado, wala. Inhinyero, wala rin. Hindi ako nakatapos ng mga kurso na yan. Wala akong pakialam dyan. Suko ako dyan. Pero pagdating sa Biblia, kahit naman doktor, haharapin ko. Yung totoo, kahit huwes, pagdating sa Biblia, hinaharap ko eh. Kaya po ako naniniwala, kanya-kanya tayo ng kaalama ibinigay ang Diyos. Naswertihan ko lang, yung naibigay sa akin, wala sa iba. Bakit? Ako'y kumpleto yung natutunan ko sa Biblia eh. Kasi pag nagbasa ko, sabi ho sa Biblia, Diyos, hindi makakain yung walang lasa. Ano ipanlalasa? Dapat kumpleto kasi. Hindi makain yung walang lasa. Hindi maghanap ka ng panlasa. Ano ipapanlasa? O, pakinggan nyo ha. Sa isa-is, pakinggan nyo. Makakain ba ng walang asin ang matabang? Oh. O meron bang lasa ang puti ng isang itlog? Makakain ba ng walang asin yung matabang? May lasa ba yung puti ng itlog? Puti na itlog, walang asin, kainin mo. Di ba? Hindi masarap, ano? Pero tama yung Biblia, hindi sinama yung pula. Yung pula kasi kahit walang asin, masarap eh, di ba, no? Oh. Di hanapin mo, Diyos, kung kakainin ko yung puti ng itlog, ano ang dadalhin ko? Pakinggan nyo, 9:50. Mabuti ang asin. Tatapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Mabuti ika ang asin, pero pagtabang ng asin, ano ipagpapaalat mo? Di yung palang asin, pampaalat. O, di ba? Mabuti yun. Ngayon, pag nabasa mo ito, mabuti asin, lumamong ka ng katakot-takot na asin, ano? Nako, sakit sa bato ang mapapalamot, taas ang presyon mo. O ano ngayon ang ibig sabihin nun? Mabuti pala asin. Bawal naman ang doktor ang asin. At ngayon klase-klase pa asin. Meron pang iodized salt. Meron table salt, may iodized salt, merong crude salt, may kung ano-ano ngayon na naglalabasang kaalaman. Kung hindi ka magsusuri ngayon, magkakakontra-kontra, masasabi mo, ano ba yan sabi ng Biblia, mabuti asin? Sabi naman ng doktor ko, masama raw. Tanungin mo sa Biblia, mabuti ang asin. Aling asin? Ayun. Aling asin?
Di tanong sa Biblia kung aling asin yung mabuti. Dahil yung asin normal, nakakasama. Yung material na asin, nakakasama eh. O, di ba? Payag kayo mga kapatid? Nakabasa ka ng tinapay kakainin, tatanong mo muna kung anong tinapay. Maraming klaseng tinapay. Di ba? O nakabasa ka ng langis, ano gagawin mo? Kukuha ka ng langis? O kaya bibili ka kay ano? Sino nga yung nasa TV? 1,000 yung ano? Padala nyo ako ng 1,000 piso at papadalang kayo ng golden vial oil na nasa golden vial. Golden daw yung vial ng oil niya. Nung makita-kita ko yung plastic palang pinturuhan ng kulay ginto. Kamahal na langis niya, 1,000 yung ganon. Humingi na 1,000 pinadala sa akin ng kapatid eh. Nagbigay siya 1,000, ang pinadala isang golden vial ng oil. Eh, ganyan lang, ganito kalaki lang eh oh. Ganong karami ng langis ang nasa loob nun. Hindi nyo, kinakalakal talaga nila relihiyon. 1,000 piso. At nakita ko yung brochure nung hinihingi nilang kontribusyon. Pinakamababa ang ano, 100. 100, 500, 1,000. Tapos na ibaba, and others. Ibig sabihin, kung meron ka pang 20 mil, lasama mo pa ron. Saan mo pinuhay langis na yon? Saan galing yon? Ayan, dyan ho nagkakaroon ng sa relihiyon. Kaya gusto ko lang po, mabuksan ng inyong kaisipan, mga kapatid. Para kayo naman, meron naman sitas dyan eh. De, maiintindihan nyo, di ko kayo niloloko. Nasusundan nyo po ba? Nasusundan nyo? Ayan, may Biblia kayo. Sisigaw lang kayo pag nanloloko na ako. Sigawan nyo po. Mas maganda yung binabasa nyo as I read. De, basahin nyo rin. Right there and then, maiintindihan nyo kung niloloko kayo, kung nasa Biblia, kung wala yung sinasabi ko. Bakit? Pahira ng langis anong langis? Atin nyo, gusto nyo nang makita kung ano yung pinahid na langis at ipapahid? Pakinggan nyo. Babasa tayo. Sa isang talata ng unang Juan, ganito po ang sinasabi ng kasulatan, konting tiyaga, pakinggan nyo. Sa 2:20. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ang sabi ni Jesus, ang sabi ng apostol, meron kayong pahid ng banal. Lumilihis na si Brad Ellie sa sinasabi ni Santiago tungkol sa pagpapahid ng langis sa may sakit. May anointing. Sa English Bible, anointing ang nakalagay. When you say anointing, anointing with oil. Because you do not anoint a person with water, ano? Water is used in cleansing, ano? Water is used in rinsing or washing. But when you use oil, you anoint a person with oil. Doon sa Greek na pinanggalingan nito, anointing with oil. Ang sabi ni St. John, kayo'y may anointing, may pahid kayo ng banal. At nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ngayon, kung ang makakabasa nito si De Los Reyes, kita mo nga kayan, ang mga Kristiyano nalalaman nila lahat ng bagay, ang Diyos pa ang hindi makaalam ng lahat ng bagay. Kung di ka ba naman, na hindi nagsusuri, tayo ba, Kristiyano, alam ba natin lahat ng bagay? Sabi sa Biblia, nalalaman nyo lahat ng bagay. Tungkol saan? Yun muna susunod na tanong. Nung mapahiran ka, alam mo ang lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin, pati nangyayari ngayon sa Divisoria, alam mo. Alam nyo ba ngayon na nangyayari sa Hulo? Hindi. Ayan lang sa kapitbahay natin, di alam natin kung ano nangyayari. Dito sa tabi rito, alam ko kung ano nangyayari. Basta tabi dyan. Yun hong ilog dyan, umaandar yun. Yung creek. May creek ho yan, likod na yun. Pero, kilometer away, hindi mo na alam ang nangyayari. In an enclosed building, hindi mo alam nangyayari. Ngayon, ito palang pahid, pagka tinanggap mo itong anointing na ito, nalalaman mo lahat ng bagay pagka tinanggap mo yung anointing. Kaya, pagka meron kang sakit, dapat ma-anoint ka. Pahilang ka ng langis .
malalaman mo lahat ng bagay. Ano ba ibig sabihin nun? 27, pakinggan nyo. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Huwag tayo munang magpatuloy. Tigil muna natin. Ulitin natin, Sis Luz. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tinan po niyo, itong pagkapahid na ito ng langis, nananahan eh. It stays, it abides. Hindi ho ito ordinaryong langis. Bakit? Yung ordinaryong langis, pag naligo ka, wala na yun. Kahit nga hindi ka pa naliligo, pawisan ka lang, nawawala yun eh. Pero ito sinasabing ito ni San Juan, na pahid na tinanggap ng Kristyanismo, tungkol sa kanya ang wika, tungkol sa inyo, ang Tungkol pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. It abides, it stays, it endures. Alin yun? Tuloy. At hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Kita nyo, yung palang pahid, turo, aral. Kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid. Nakakita ng anointing yung iba, kumuha ng langis doon sa butika eh. Langis ng nyug eh. Kumuha ng alcampurado, kumuha ng aceite de manzanilla. Merong aceite de alcampor, kung ano-ano mga aceite yan. Mali eh. Sa Biblia mo nabasa kung ano yung pahid, doon mo rin liwanagin kung ano yung papahid. Nagkasala yung kapatid, may sakit, pahiran ng langis. Anoint him with oil. Ano ba yung anointing? Tungkol sa kanya ang wika, ang pahid na inyong tinanggap, nananatili sa inyo, nananahan. At hindi na kayo kailangan turuan ni numan tungkol sa anumang bagay, sapagkat kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan. At kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayong nananahan sa Kanya. kita nyo, kung paanong tinuruan kayo, gayon kayong nananahan sa Kanya. Therefore, ang pinananahanan ng Kristiyano, yung turo, yun ang ipinahid, na pagka tinanggap mo yon, nananahan ka ron. Meron ba tayong katunayang yung pinananahanan ng Kristiyano na tinanggap niyang pahid, yung turo? Pakinggan nyo sa Colosas 2:6, ganito naman po ang sinasabi ng kasulatan. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo. Ayun. Na sumasagana. Yung pahid ng langis, simboliko ng turo yun eh. It is a symbolism. Nagpapakilala yung pag pinahirang ka, tinuturuan ka. Sapagkat yung pahid, yun ang turo eh. Pumabasahin nyo yung talata. Kaya, bakit nagkakasala ang isang tao? Di ba yung turo nakakalimutan niya? Yung turo nilalabag niya? Nagkakasala siya. Kaya meron ba kayong sakit, ang sino man? Ipatawag yung matanda. Ano yung matanda? Yung mangangaral, yung preacher, yung ministro. Ipatawag. Ano gagawin ng ministro? Papahiran ng langis. Ano ipapahid na langis? Yung turo, tuturuan. Kaya nagkasakit yun dahil may ginawang kasalanan eh. Anong klaseng sakit ito? Literal bang sakit ito? No. Sakit ito ng pananampalataya. Sakit ito sa paglilingkod sa Diyos, nagkaproblema. Meron ba talaga sakit ng pananampalataya na kailangan pahiran pagka mayroong nagkakasakit ito? Pakinggan nyo sa 1 ng Tito. Ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Upang magpakagaling sa pananampalataya. Dahil may sakit, sawayin mo may kabagsikan sila.
Kaya ang mangangaral, pagka mayroong kapatid na may sakit ang pananampalataya sa Diyos, may diferensya ang paglilingkod, mayroong ganon, ipatatawag yung matatanda sa iglesia, ipananalangin, pagkatapos papahiran ng langis. Ano yung langis na ipapahid? Yung tuturuan. Pagkatapos, at siya ang wika, ibabangon ng Diyos. At kung siya'y nagkasalay, patatawarin siya. Kaya, ang tinutukoy na papahid na langis, turo, aral. Ate nyo ha, meron ho ba tayong pruweba sa Biblia na yung aral, yun ang ipinapahid talaga mula sa umpisa? Ang pamahid, aral. Pakinggan nyo si Kristo sa 4:16 ng Lucas. Ganito ang ating matutunghayan. Basa. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Kita niyo sabi ni Jesus, sumasa akin, the Spirit of God is with me because He anointed me to preach the good news to the poor. Sabi niya. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat pinahiran niya ako upang ipangaral ang mabuting balita. Ano yung ipinahid kay Kristo? Yung aral. Kaya nga siya ang unang-unang mangangaral, siya ang pinakadakilang mangangaral na isinugo ng Diyos sa mundo. Kasi pinahiran siya ng Diyos. He was anointed. Kaya ang tunay hong kahulugan ng Kristo, tandaan nyo, the right meaning of the word Christos in Greek is anointed. Pinahiran. O anong pahiran ba si Kristo? Kumuha ba ang Diyos ng langis ng nyog? Ano? Imposible. Wala ka makikita sitas na si Kristo. Pinahiran ng Diyos ng langis ng nyog. Ba't kailangan pahiran si Kristo ng langis? Meron ba siyang sakit? Pero pinahiran siya. Pero wala siyang sakit. Ang ibig sabihin ng pagkaka-anoint kay Kristo, ibinigay sa kanya yung aral. Kaya ang pagpapahid sa miyembro, halimbawa, nagkukulang, nagkakamali, naliligaw, papahiran mo rin ang langis. Ano yung sabihin? Tuturuan mo. Tinanggap nyo ang kanyang pahid. Meron kayong pahid ng banal. At ang pahid na ipinahid sa inyo ay nananatili. At hindi kayo kailangan turuan ni numan, kundi tinuturuan kayo ng kanyang pahid. Yan ang sabi si San Juan. Kaya yung pahid o anointing, hindi literal oil yun. Yun ay symbolic of the teachings of Christ. Ang ibig sabihin nun, mga aral ng ating Panginoon sa Kristo. Ipinapapahid sa isang nagkakasakit. Dalawang klase kasi sakit eh. Isang sakit na literal at isang sakit ng kaluluwa. Sakit ng pananampalataya. Pag ang mga mangaral ay nakabasa ng sakit, akala nila ang sakit. Ha? Ano? Kung pagsunod-sunod, kaya mo ba? Paano? Subukan mo lang. Ikaw, Willie. Kung pagsunod-sunod, gagaling ko! Kung ikaw ay merong, gagaling ko. Susunod-sunod rin lang yung sakit. Kung ano, bibiro mo lahat na sinabi mo sakit puro literal na sakit. Meron palang sakit na spiritual sa Biblia at ang pangpahid, spiritual din, aral ng Diyos. Ay, may diabetes. Ano yan? Paano kung birahan yan? TV diabetes. Sunod-sunod, hindi ko kaya talaga. Ang bilis ng bunganga nila. Manahal. Ang bibilis ng bunganga. Para, mabilis pa sa automatic carbine ng hapon yun eh. Lahat naman ng sakit na sinabi, leprosy. Ano pa? Ripes, terrest. Ha? Mahirap gayahin. Talaga. Yun ang mga alam niyang mga sakit. Hindi totoong ganun yun. Meron sakit, spiritual na sakit, sakit ng kaluluwa, sakit ng pananampalataya ng tao. At pagka ganyan ang sakit mo, kailangan lang ipatawag mo, wag doktor, kundi yung matatanda sa iglesia. Papahirang ka na lang sa pangalan ng Panginoon, ipananalangin ka pagkatapos ibabangon ka ng Diyos at ang kasalanan mo ay patatawarin. Yan sinasabi ng outline ng gospel ng ating Panginoong Jesus. Yan po ang ibig ko maipapansin sa inyo. Kaya mga kapatid, tandaan nyo,
pagka binabasa aral ni Kristo, huwag kayong patatangay doon sa basta't nabasa aral. Nakabasa ng langis na nga. Nakabasa ng tinapay na nga. Nakabasa ng langis, ng asin na nga. Kaya yung iba ako'y tao. Kaya ikaw tao. Pag sinabi mo si Kristo Diyos, away kayo. Sabi ka ni Kristo siya'y tao. Nakabasa tao, tao na nga. Ganun ba yun? Ay, paano itong babasahin ko? Pakinggan nyo ha. 22. Ngunit ako'y uod at hindi tao. Tao ba o ano? Uod. Ano ginawa sa kanya? Binutasan nila. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Sino yon? Si Kristo. Ano sabi niya? Ako'y uod. Hindi ako tao. Ay, sa babasahin naman niya, ako'y tao. Ay, away na kayo ngayon. Hindi. Sabi niya tao siya. Hindi. Sabi niya rito, uod daw siya, hindi tao eh. De gulo na. O babasa ko ulit ng lalong magulo isip mo. Pakinggan nyo kung ano naman siya rito. Sa kabila, uod, hindi tao. Sa kabila, tao. Dito naman, ano naman siya? Basa. Pakinggan nyo. Basa. Siya ang bato Oh. na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang At iba, sa kanina bang iba ay walang kaligtasan. Kita nyo? Ano naman siya rito? Bato. Kita mo na. Sa kabila, uod. Sa kabila, hindi tao. Oh. Kaya hirap sa nagbabasa ng Biblia, pagka nakabasa ng bato, baka maghanap ng bato sa daan yan. Pag nakabasa ng langis, kukuha ng langis ng nyog. Pag nakabasa ng tinapay, bibili sa bakery, hati-hati sila sa cracker. O yun naman isa nagpapagawa ng mga bilog, ganyan. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Huwag mong ngunguyain. May nabasa kasi, tinapay Kaya bumili ng tinapay. Sa bakery galing yun, tinapay na sinasabi nung galing sa langit Ang kumakain ng tinapay na ito, hindi na magugutom. Sabi, subukan mo nga, lumbang kainin mo yon, ilang beses mo na kinain. Matagal na, mangungumunyo ka kumakain na, nagugutom ka pa? Nagugutom ka? O hanggang ngayon, hindi mo pa natatanggap yung talagang tinapay. Bakit? Nagugutom ka pa Hindi mo kasi alam kung anong tinapay yon. Kaya, yung sinabi ng Biblia, huwag mong papakahulugan, intayin mo yung pakahulugan ng Biblia. Sabi ng Biblia, pahiran ng langis. Tanungin mo, anong langis o ipapahid, Panginoon? Grasa ho ba? Ay, tanong mo sa Diyos. Ayun pala ipapahid turo aral. At ang magpapahid, tamang-tama, mangangaral. Dahil aral lang ipapahid, mangangaral ang tatawagin. At yung aral na ipapahid, mananatili sa'yo yun. Hindi mo na kailangan turuan ka pa ng sino man. Tinuruan ka na nung mangaral ng Diyos Ba't ka naman patuturo pa sa mga manluloko? Di ba? At ang pahid na ipinahid sa inyo, nananatili, sabi niya. Sapagkat kay tinuruan ng kanyang pahid. Kaya po, pag ang sakit ay bunga ng kasalanan, sakit yan ng pananampalataya. Sakit ng kaluluwa yan. Yung mga nervous na yan, breakdown na sinasabi. Yan, mga sakit na pangkaluluwa yan. Yung laging kinakabahan, takot na mamatay, kakulangan ng pananampalataya yan. Yung hindi makatulog, may insomnia, nako, sakit ng ano yan. Mga stress yan, bunga ng kawalang tiwala sa Diyos. Alam niyo yung gamot dyan, papahid kayo. Pero magpamili kayo na magpapahid. Baka mamaya, kung sino-sino lang tinawag nyo magpahid, kung ano ikulapol sa inyo niyan. Kailangan yung pahid na talagang pahid na galing sa Diyos. Kaya, yan ang ipapahid. Ngayon, kung ang sakit naman po, sakit ng katawan. Naalala ko tuloy, isang alaksan lang yan Sabi nung sakit ng katawan. Pero, meron yung mga sakit na talagang sakit ng katawan Halimbawa sakit ng ngipin. Alam mo naman pinanggagalingan ng sakit ng ngipin
Maaaring exposed nerve. Yung nerve ng ating mga gums at ng mga ngipin, may nerve po yan. Kahit na ipin yan, may pakiramdam yan eh. Minsan, pag na-expose yung nerve niyan, nagkakasakit. Abi, may sakit ang ngipin eh. In the name of Jesus, cast out! Exposed nerve yun, ano, hindi mo dapat i-cast out yun. Maika-cast out mo ba yung nerve? It's a part of your being. Bahagi ng pagkatao. Paano i-cast out yun? Exposed nerve yun. Na pagka ikaw ay uminom ng tubig na malamig, kumikirot. Bakit? Hindi naman gawa ng mikrobyo, kundi expose yung nerve. Meron naman gawa ng mikrobyo dahil yung ipin mo nasisira na. Hindi mikrobyo yun. Isasabihin mo bang, in the name of Jesus, cast out. Mikrobyo yun, ano? Galing kay Jesus din yun. Paano mo i-cast out yun? Ano ang gamot doon? Di alisin mo yung nabubulok, pinabayaan mo kasi. Alam nyo, kung ikaw lang marunong ng Biblia, hindi mo mapapabayaan eh. Meron naman paraan kasi para masira yung ngipin eh. Kumain ka, mamumog ka, sipilyuin mo. Magasto sa Colgate. Hindi kahit walang Colgate, basta sipilyuin mo. Alisin mo yung mga tinga-tinga. Tiniipin ko ha, kahit pangit, matibay ho yan. Gusto nyo kumain ng tubo, kain tayo. Pwede pa akong pumangos ng tubo. Bakit to? Kasi, halimbawa, meron kang tinga, kumain ka, wala kang toothbrush sa labas, kumuha ka ng toothpick, tapos magmumug ka. Kasi, pagka pinabayaan mong may tinga, yun ho ang magiging breeding ground ng bakterya. Yung bakterya, sisirain yung enamel ng ipin mo. Pag nasira na yung enamel, makaka-penetrate na yung streptococcus dun sa loob ng ipin. Uumpisahan ng sirain. Yung streptococcus, isang uri ng bakterya yon, streptococci bacteria. Yun ho, ang ginagawa ko noon, sinisira ang ipin. Pagka hindi na makayang kontrolin dito ng ating lalamunan yun, dahil meron tayong pangontra rito, yung ating tonsils eh. Pag nakalagpas yun doon, it will penetrate the valves of the heart. Yun ang pinanggagalingan ng sakit sa puso na kung tawagin rheumatic heart disease. Colonies of streptococci in the arteries and the veins of the heart causes rheumatic heart diseases. Maiwasan nyo yun, maging malinis kayo sa ngipin. Huwag nyo pa masira ipin. Pag may sira na, patingnan agad sa dentist at pastahan. Kung hindi na kaya ang pastahan, paalis mo na. Ano sabi? Cast out! Mali. Ang masasabi ko sa aking napanood na paksa na sakit bunga ng kasalanan. Ang usapan ay yung sinasabi sa sulat ni Santiago Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 15. Sa talatang yon, dapat nating i-consider ang panahon. Yan ay panahon ng mga apostol at panahon ng mga himala. Ang isang bagay na ginagamit ay ang pagpapahid ng langis sa may sakit. Pero ang ginawa si Brad Ellie, kung saan-saan nagligoy-ligoy at tuluyan siyang na out of context. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.